Sa isang kampo militar sa bulubundukin ng Compton, may dumating na ulat na nahihirapan ang mga scout sa kanilang operasyon dahil sa lakas ng ulan. Pero may napansin silang mga ilaw mula sa hilagang silangan. Dahil hindi nila ito matano ng malinaw, inakala ng mga sundalo na ito'y mula sa grupo ni McCarthy. Ang namumuno sa kampo ay si Count Adrian von Calista. Pagkakuha ng ulat, agad siyang tumayo para personal na kumpirmahin ito. Samantala, nagsimula ng magreklamo ang mga sundalo sa hirap ng kanilang kalagayan. Para sa kanila, tila wala silang saysay na lumalaban sa lupang hindi kanila, para lang sa isang napakabihirang nilalang, isang dragon. Dagdag pa rito, ang dahilan daw ng paghihirap nila ay dahil gusto ni Count Calista na magpakitang gilas at makuha ang tiwala ng mga dukado at mamamayan. May chismis din na inutil ang Count. Ngunit kahit ganoon, nagpapasalamat ang mga sundalo na kaya pa rin niyang pamunuan sila sa digmaan. Ang hindi nila alam, mali ang iniisip nila. Ang taong nasa loob ng helmet ay hindi si Count Calista. Siya ay si Hans, ang pangunahing tauhan na matagal nang naglilingkod kay Calista mula pagkabata. Sa simula, si Hans ay tumutulong lang sa mga aralin, pero hindi nagtagal, pinilit siyang matutong makipaglaban gamit ang espada. Nang mamatay ang ama ni Adrian, napilitan si Hans na pamahalaan ang mga gawain sa kaharian. Hanggang sa dumating ang panahong kailangan niyang magkunwaring si Adrian habang ang totoo'y nilulustay lang nito ang oras sa alak at babae. At ngayon, si Hans na rin ang nasa gitna ng digmaan bilang huwad na Count. Tinanggap ni Hans ang lahat ng kaakibat ng kanyang papel, pero hindi niya inakalang haantong siya sa totoong labanan. Pagdating nila sa lugar kung saan nakita ang mga ilaw, hirap na silang makakita dahil sa ulan. May sundalong nagsabi na bumalik na lang sila sa kampo. Ngunit si Hans ay tulala, nag-iisip kung may kabuluhan ba ang buhay ng isang karaniwang tao, at kung may buhay ba pagkatapos ng kamatayan. Habang naghahanda silang bumalik, biglang tinamaan ng sibat ang isa sa mga sundalo. Dito nila napagtanto, na-ambush sila. Sa kaguluhan, tinamaan si Hans ng sibat mula sa likod. Bumagsak siya sa lupa habang iniisip kung ito na ba ang katapusan niya. Hindi niya matanggap na mamamatay siyang doble lang ng ibang tao. Habang unti-unting nawawala ang ulirat, napaisip siya kung may pagkakataon pa ba siyang mabuhay muli, bilang siya, at hindi bilang ibang tao. Sa huli, pumikit siya at tuluyang nawalan ng malay. Pagdilat muli ng kanyang mga mata, nagulat si Hans nang makita si Madeline, isang batang kasambahay, nakaluhod at umiiyak sa harapan niya. Nagtaka siya kung bakit naroon ito, at higit sa lahat, bakit ito umiiyak at tinatawag siyang Ginoo. Doon niya napansin, may hawak siyang letigo. Nang tumingin siya sa paligid, nasa loob siya ng isang marangyang silid. Tumingin siya sa salamin, at nakita niya ang refleksyon ni Count Calista. Nabigla siya, agad niyang ibinagsak ang letigo at hinawakan ang kanyang mukha para tiyaking hindi siya nananaginip. Lumapit siya kay Madeline na may awa sa mata, pero agad itong nagtaas ng kamay na parang naghahanda sa pananakit. Dahil dito, umurong si Hans at tinanong ang dalaga kung anong taon na. Sinabi ni Madeline na taong 853 na. Laking gulat ni Hans, dahil napagtanto niyang nasa katawan siya ngayon ni Count Calista, ang kanyang dating amo, at ang panahon ay bumalik sa nakalipas, 15 taon ang nakaraan. Hindi makapaniwala, nahiga siya sa kama. Iniisip kung totoo ba ang lahat ng ito, o isang panaginip lamang. Nasa isang marangyang silid si Hans, napapalibutan ng mga kumikislap at mamahaling gamit. Napansin niyang napakalambot ng katawan ni Count Adrian. Maliit ang resistensya nito, halatang hindi sanay sa kahit anong pisikal na gawain. Upang makapag-isip ng maayos, inutusan ni Hans si Madeline na lumabas muna ng kwarto. Habang papalayo ang dalaga, napansin niya ang mga bakas ng letigo sa likod ng mga hita nito, malinaw na ebidensyang ilang beses na itong pinahirapan ni Adrian. Napabagsak si Hans sa kama at napabulala sa sarili. Si Adrian ang pinakamasama at pinakawalang kwentang pinuno sa kasaysayan ng mga pinuno. Kilala si Adrian sa pagpaparusa sa mga tauhan niya kahit sa simpleng pagkakamali at sa pagtrato sa kanila na parang mga laruan. Nang tumanda si Adrian, tuluyan itong nilamon ng bisyo at walang saysay na pamumuhay. Sa lahat ng panahon na iyon, si Hans ang naglilinis ng kanyang mga kagagawan. Bigla na lang naalala ni Hans ang isang bagay kaya dali-dali siyang tumakbo palabas ng silid.
Binuksan niya ang isa sa mga kwarto sa bahay, ang kanyang dating silid. Pero laking gulat niya nang makita niyang ginawang bodega ito. Hindi siya makapaniwala. Sigurado siyang hindi siya nagkamali ng pinto, dahil dito siya nanirahan ng mahigit 20 taon. Habang iniisip niya kung ano ang nangyayari, narinig niya ang isang lingkod na tinawag siyang. Tinanong ni Claude kung anong ginagawa ng Panginoon ng Kastilyo sa silid ng mga utusan. Kilala ni Hans si Claude, magkakalaro sila noon ni Madeleine. Mukha pa rin silang katulad ng mga taong kilala niya sa nakaraan. Lumingon si Hans kay Claude at tinanong kung nasaan ang utusang si Hans. Pero naguluhan si Claude at sinabing wala naman siyang kilalang may pangalang Hans. Sinubukan ni Hans na ilarawan ang sarili niya, pero ni isang piraso ng detalye ay hindi alam ni Claude. Dito na unti-unting lumubog sa katotohanan si Hans, na sa pagkatawang muli niya sa katawan ni Adrian, wala na siyang bakas sa mundong ito. Hindi na siya umiiral bilang Hans. Mabilis na kumalat ang balita sa mga tauhan tungkol sa kakaibang kilos ng kanilang amo. May mga nakapansin na nagigising ito ng maaga, taliwas sa dati niyang ugali na tanghaling tapat na bumabangon. Dalawang kasambahay ang nagkukwentuhan tungkol sa kanya nang bigla siyang sumulpot sa likod nila. Nabigla ang mga ito, kaya agad siyang humingi ng paumanhin at sinabing ipatawag ang yaya niya. Isang linggo na ang lumipas mula nang mapunta si Hans sa katawan ni Adrian. Unti-unti niyang tinatanggap na siya na si Adrian ngayon, at kailangan niyang mabuhay bilang ito. Hindi nagtagal, dumating ang yaya upang asikasuhin siya. Napansin nitong hindi raw maayos ang tulog ni Hans. Sagot ni Hans, halos hindi talaga siya nakakatulog, kahit pagdilat niya, parang muling dumidilat ang kanyang mga mata. Tinanong ng yaya kung gusto na ba niyang ipaghanda ng agahan, pero tumanggi si Hans. Sa halip, sinabi niyang kailangan muna niyang dalawin ang kanyang ina. Nagulat ang yaya nang marinig ang sinabi ni Hans, pero agad din siyang sumang-ayon at sinabing maganda ang balak nito. Kaya tumuloy si Hans papunta sa silid ng kanyang ina. Pagdating niya sa may pintuan, kapwa nagulat ang kanyang kapatid na si Regina at ang kanilang ina na si Owen sa pagdating niya ng ganoon kaga. Napilitan si Regina na tanungin si Hans kung bakit siya naroon ng maaga. Pinagalitan ni Owen ang kanyang anak na babae dahil sa sinabi nito, pero hindi rin niya masisisi si Regina, dahil si Adrian ay hindi kailanman nagpakita ng malasakit sa kanilang pamilya. Agad na pinapasok ni Owen ang kanyang anak, sabay sabing masaya siya na makita ito. 3 taon na raw siyang nakarete mula nang mamatay ang dating Count. Hindi niya kinaya ang biglaang pagkawala ng asawa. Ngayon, sina Adrian, Owen, at Regina na lamang ang natitirang miyembro ng House Calista. Kahit nasa liblib silang lugar sa loob ng Rosenbaum Empire, dati maayos ang pamumuhay ng pamilya. Ngunit mula nang bawian ng buhay ang dating Count, unti-unting nawala ang dating dangal ng kanilang angkan. Lubhang hangina ang kanilang kabuhayan, napilitan silang iparenta ang kanilang mga sundalo upang may maipakain lang sa hapag. Sa panahong pinanggalingan ni Hans, tuluyang pumanaw si Owen, at si Regina ang naiwan upang magmana ng isang tahanang baon sa utang. Hinawakan ni Hans ang kamay ng kanyang ina at nangakong mas madalas siyang dadalaw. Ngunit pinayuhan siya ni Owen na huwag masyadong alalahanin ang pagdalaw, dahil alam niya na mabigat ang responsibilidad ng pamamahala sa kanilang lupain. Pagkalabas ni Hans mula sa silid ni Owen, ipinangako niya sa sarili na gagawin niya ang lahat ng makakaya upang mapamahalaan ng maayos ang estate. Sa mga oras ding iyon, sinabi sa kanya ng butler na si Allman na dumating si Ginoong Flynn upang makipagkita sa kanya. Naalala ni Hans na sa panahong ito, si Allman ang matapat na butler ni Adrian. Isang taong laging iniisip ang kapakanan ng mga tauhan ng bahay. Minsan pa nga'y ginamit nito ang sarili niyang katawan para protektahan ang mga lingkod mula sa pananakit ni Adrian. Kahit hindi naging maginhawa ang buhay niya sa piling ni Adrian, nanatili pa rin siyang tapat. Ngunit sa panahong ito rin, si Allman ay nagbitiw sa tungkulin. Pinalitan siya ng isang walang kakayahang butler na si Syed. Si Syed ang naging dahilan kung bakit lalo pang nasira ang pananalapi ng pamilya. Dahil alam ni Hans na malapit nang umalis si Allman, nagsimula na siyang magplano kung paano mapipigilan ito. Samantala, inihanda na rin niya ang pakikipagpulong kay Flynn. Si Flynn ang administrador ng teritoryo ng Calista. Kilala rin siya bilang isang malupit na tao na walang pakialam sa kapakanan ng mga tauhan.
Madalas niya silang bugbugin na parang mga alipin. Gusto ni Hans na marinig kung anong sasabihin ni Flynn, at gaya ng inaasahan, agad nitong sinabi na mayroon na siyang napiling kapalit ni Ullman. Gusto raw nitong palitan si Ullman agad-agad, nang walang abala. Nagulat si Hans sa narinig, eksakto ito sa mga alaala niya. Iminungkahi ni Flynn ang isang taong ang pangalan ay Syed. Ayon sa kanya, si Syed ay isang mahusay na tao at parang kapatid na raw niya ito. Bago pa man makapagsalita pa si Flynn, pinatigil na siya ni Hans. Hawak ang ulo sa inis at pagkadismaya, tinanong niya si Flynn kung tama ba talaga ang narinig niya, na plano talaga nitong paalisan si Ullman. Nang mapansin ni Flynn na tila naguguluhan at naiirita si Hans, sinisin nito ang sarili sa kalituhan. Hinugot niya ang kamay niya sa loob ng kanyang damit at inilabas ang isang bagay. Hinawakan niya ang kamay ni Hans at ipinatong dito ang 10 gintong barya. Nanlaki ang mata ni Hans sa gulat at pagkasuklam. Habang inaabot ito ni Flynn, sinabi nitong ayaw daw niyang madumihan ang kamay ni Hans sa mga susunod na mangyayari. Aayusin na lang daw niya lahat sa pamamagitan ng pagbibintang kay Ullman ng pandarambong. Gaya ng dati, ipinagmamalaki ni Flynn na inihanda na niya ang mga dokumentong magpapatibay ng paratang. Tahimik lang si Hans habang tinatitigan ang 10 gintong barya sa kanyang palad. Alam ni Hans na ang isang karaniwang mahirap na pamilya ay nabubuhay na sa halagang 10 pilak kada buwan. At dahil ang isang ginto ay katumbas ng 20 pilak, ang ibinigay ni Flynn ay katumbas ng halos 2 taon na panggastos ng isang ordinaryong pamilya. Dahil alam niyang si Flynn ay walang ibang pinagkukunan ng kita maliban sa sahod bilang administrador, agad na naisip ni Hans na ang perang iyon ay ninakaw mula sa mga mamamayan. Lubos ang pagkadismaya ni Hans. Noon pa pala, tinatanggap ni Adrian ang mga suhol mula sa nakaw na pondo ng estate. Kapalit nito, hinahayaan niyang kontrolin ng mga tulad ni Flynn ang buong pamahalaan ng Kalista. Sa huli, naunawaan ni Hans ang totoong nangyari, hindi voluntaryong umalis si Ullman noon, kundi pinalayas. Alam ng lahat na wala itong kasalanan, ngunit piniling manahimik. Masyado pang bata noon si Hans para maintindihan ang buong katotohanan. Lungkot at pagkadismaya ang naramdaman niya habang lumilinaw sa kanyang isipan ang lahat. Sa mahinang tinig, tinawag niya si Oswald, ang tanod sa gabi. Sa isang hindi inaasahang hakbang, inutusan niya si Oswald na agad arestuhin si Flynn. Ipinahayag niya na si Flynn ay gumawa ng tiwaling suhestyon at sinubukang suruan ang tapat niyang tauhan upang itago ang sariling kasalanan. Mariing inutos ni Hans na ikulong si Flynn sa dungeon. Walang inaksayang oras si Oswald sa pagtupad sa utos, habang si Flynn naman ay nanatiling nakatulala, hindi makapaniwala, at nanlaki ang bibig sa pagkagulat. Tinawag ni Flynn si Hans, umaasang mapipigilan pa siya, pero hindi siya pinansin nito habang hinihila siya palayo ni Oswald. Tahimik lang na iniwan ni Hans ang 10 gintong barya sa mesa habang iniisip kung bakit nga ba siya napunta sa katawan ni Adrian. Hindi man niya alam ang dahilan. Alam niyang maraming tao ang nasaktan dahil sa dating may-ari ng katawan. Hindi siya si Adrian, at hindi siya papayag na maulit ang parehong kasaysayan. Samantala, sa bulwagan ng mansyon, abala si Oswald sa paghila kay Flynn papunta sa piitan. Pinagsabihan niya si Flynn na lumakad ng maayos habang tinatawag itong basura. Hindi alam ni Oswald ang buong kasalanan ni Flynn, pero wala siyang pakialam. Naguguluhan si Flynn sa bilis ng mga pangyayari, hindi siya makapaniwala na ikinukulong siya sa isang bumabagsak na bahay na pinamumunuan ng dating inutil. Si Oswald na lang ang natitirang kabalyero sa mansyon. Noon pa man, ang tingin ni Flynn kay Adrian ay isang hanggal na madaling paikutan. Kaya ngayon, habang inaaresto siya, nagtataka siya kung nagsisimula na bang magpakita ng tapang si Adrian. Ngunit ang hindi niya alam, si Hans na ang nasa loob ng katawan ni Adrian, at hindi na ito ang dati niyang pinaglalaroan. Sa kabila nito, naniniwala pa rin si Flynn na makakahanap siya ng paraan para manipulahin si Hans. Sa isip niya, hindi madali ang buhay, at maghihirap rin si Hans balang araw. Nang makarating sa piitan, galit na isinilid ni Oswald si Flynn sa selda, walang pakialam sa dating posisyon nito. Napatanong tuloy si Flynn kung hindi ba siya masyadong marahas sa pagtrato sa kanya. Pero pinatahimik siya ni Oswald at sinabing hintayin na lang niya ang desisyon ng kanilang Panginoon. Si Oswald ay anak ng isang kabalyerong naglingkod sa dating count.
Nang lisanin ng lahat ang mansyon, siya lang ang nanatili dahil sa tapat niyang serbisyo. Habang nakakulong, kumbinsido si Flynn na kaya pa rin niyang paikutan ang Panginoon. Plano niyang lokohin si Hans, ay patanggal si Oswald, at ibalik ang dating pamumuno kung saan siya ang tunay na may kontrol. Hindi siya makapaniwala na isang simpleng kabalyero lang si Oswald ay umaasta na parang siya ang may-ari ng lahat. Alam ni Flynn ang kahinaan ni Adrian, isang batang 15 anyos na tamad at kulang sa pag-iisip. Noon pa man, siya ang nagpapayo rito na itaas ang buwis, at palaging sumusunod si Adrian. Naniniwala siya na baka masama lang ang loob ngayon ng bata, at konting papuri lang ay babalik ito sa dati. Kaya nagsimulang mag-ensayo si Flynn kung paano niya kakausapin si Hans kapag dumating ito, ngingiti, tatawa, at kung kinakailangan ay luluhod siya. Habang nasa kalagitnaan siya ng walang kwentang pag-eensayo, dumating si Hans. At sa kanyang tindig, tila iba na ang taong kaharap ni Flynn. Napaisip si Flynn kung ito pa rin ba ang parehong batang madali niyang paikutan noon. Agad siyang lumuhad sa harap ni Hans at humingi ng tawad, ngunit malamig ang kanyang tono. Sinabi ni Hans kay Flynn na wala na siyang kailangang ipagmakaawa. Dahil mula sa araw na iyon, lahat ng krimen sa kanilang teritoryo ay dadaan na sa tamang paglilitis. Nang marinig ni Flynn ang salitang paglilitis, nanlungo siya sa takot. Tumalikod si Hans para umalis, habang si Flynn ay nagsimulang magmakaawa. Pilit niyang ginagamit ang dati niyang estilo ng pang-uuto kay Hans. Ipinaalala niya sa binata ang kanyang katapatan sa kanya noon, pero hindi siya pinansin ni Hans at naglakad palayo na parang hindi siya naririnig. Dati ay isang karaniwang mamamayan lang si Flynn, pero nakaakyat siya sa posisyon at naging tagapamahala ng kalista. Isa siya sa pinakamaimpluwensya sa lugar, pero ngayon, siya mismo ang nasa loob ng korte, nakaupo sa harap ng hukom. Kinasuhan siya ng panunuhol, paglustay ng yaman ng bayan, at kawalan ng tiwala. Dahil sa mga kasalanang ito, haharap si Flynn sa posibilidad ng kumpiskasyon ng kanyang ari-arian at pagkakakulong. Ang paglilitis ni Flynn ay nagdulot ng malaking gulat sa mga taga-kalista. Nagsilbi rin itong babala sa iba pang mga tagapamahalang pabaya. Pati mga lingkod sa mansyon ay hindi makapaniwala, dahil matagal nang walang ganitong pagdinig sa kanilang lugar. Tinawag ni Hans ang lahat ng lingkod para magtipon. Kinabahan ng ilan, iniisip na baka parusahan sila. Sinabi ni Allman kay Hans na naroon na ang lahat. Sa malungkot na tinig, tinanong ni Hans ang kanyang mga lingkod kung paano siya bilang isang lord. Dahil sila raw ang pinakamalapit sa kanya, sila ang tunay na nakakaalam kung paano siya bilang pinuno. Nagulat ang lahat sa tanong niya. Hindi nila maintindihan kung anong nais iparating ng kanilang Panginoon. Ang tanging dasal nila ay sana hindi sila saktan o paluan. Matapos ang ilang sandaling katahimikan, nagsalita si Hans, at ikinagulat ng lahat ang kanyang ginawa. Yumuko siya at humingi ng tawad sa lahat ng kanyang lingkod. Inamin niyang marami na siyang nasaktan noon dahil sa mga walang kwentang dahilan. Nagbulungan ang mga lingkod, litong-lito sa nangyayari. Nagpatuloy si Hans, sinabing hindi sapat ang isang paghingi ng tawad para mapawi ang lahat ng kanyang nagawang mali. Pero nais niyang itama ang mga pagkukulang niya. Idinagdag niyang naging pabaya siya bilang pinuno ng mansyon, ngunit mula sa araw na iyon, sisikapin niyang gawing mas maayos at ligtas na tirahan ang kalista para sa lahat. Sinabi niyang kailangan niyang simulan ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang pag-aalaga sa kanyang mga nasasakupan. Ipinaalam niya sa mga lingkod ang kanyang hangarin na ayusin ang lahat ng mali sa mansyon. Bagaman maaaring magulo sa simula, nakiusap siya na pagkatiwalaan at samahan siya sa pagbabagong ito. Pagkatapos ng kanyang talumpati, nanatiling tulala at hindi makapaniwala ang lahat ng lingkod sa kanilang nakita at narinig. Pagkatapos ng pagpupulong, nag-usap sina Claude at Madeleine tungkol sa biglaang pagbabago ni Hans. Sabi ni Madeleine, pinalo pa raw siya ng kanilang Panginoon ilang araw lang ang nakalipas, pero ngayon ay parang ibang tao na ito. Nagtataka siya kung posible ba talagang magbago ang isang tao sa napakaikling panahon. Samantala, sa loob ng silid ni Hans, pinasalamatan niya si Allman sa maayos nitong trabaho at sinabi niyang malaya na itong umalis. Ngunit nanatili si Allman at yumuko sa harap ni Hans bilang pasasalamat. Nagulat si Hans sa ginawa ng butler.
Ipinagtapat ni Allman na alam niyang pinrotektahan siya ni Hans noong sinusubukan siyang suruan ni Flynn. Hinimok ni Hans si Allman na itaas ang ulo nito at sinabing matagal na silang magkasama kaya ginawa lang niya ang tama. Hinawakan ni Hans ang kamay ni Allman at sinabi rito na huwag matakot magsabi kung sakaling may mangyaring di makatarungan sa kanya. Dahil sa mga sinabi ni Hans, napilitan si Allman aminin na tunay ngang nagbago ang kanyang Panginoon. Mahigit 10 taon na niyang pinagsilbihan si Hans, at kahit pareho pa rin ang hitsura nito, ramdam niyang ibang-iba na ang taong kaharap niya ngayon. Dahil dito, ipinangako ni Allman ang buong katapatan niya kay Hans at sinabing susunod siya sa bagong direksyon ng kanilang Panginoon. Kinagabihan, nakatayo si Hans sa tabi ng bintana ng kanyang silid, iniisip ang lahat ng nangyari. Napagtanto niyang hindi lang siya nabigyan ng ikalawang pagkakataon, kundi pati ng marangal na titulong Count ng Kalista. Hawak niya ngayon ang buong kapangyarihan sa teritoryo, at higit pa roon, dala niya rin ang kaalaman ng 15 taon mula sa hinaharap. Sa nakaraang buhay niya, sanay na siyang mamahala kaya alam niya kung ano ang dapat gawin. Ngayon, balak niyang gamitin ang kaalamang ito para sa kabutihan. Una sa lahat, nais niyang protektahan ang mga mahal niya sa buhay, ang kanyang pamilya at mga lingkod. Hiling din niyang sana, dumating ang panahon na ang bawat tao sa Kalista ay mabuhay ayon sa nais nila, hindi dahil sa dikta ng kanilang estado sa lipunan. Gayunman, alam ni Hans na hindi ito mangyayari hanggat hindi niya napapabuti ang lagay ng kanilang teritoryo. Nagsimula siyang mag-isip kung may alam ba siya mula sa hinaharap na maaaring makatulong sa kanyang layunin. Bigla niyang naalala ang mga balita tungkol sa Dragon Lair. Napangiti si Hans sa tuwa nang maisip na ito ang sagot sa kanyang hinahanap. Matapos ang revelasyon na ito, agad siyang kumilos. Inorganisa niya ang kanyang mga lingkod upang magsagawa ng malawakang paghahanap ng Dragon Lair. Ilang araw na silang naghahanap pero wala pa ring resulta. Nilapitan siya ni Oswald at pinayuhan siyang magpahinga dahil halatang pagod na ito. Pero tumanggi si Hans, tinanggap lang niya ang sisidlan ng tubig mula kay Oswald at ininom ito. Humingi siya ng paumanhin sa lahat ng lingkod dahil sa pagod na dinaranas nila. Ilang araw nang sama-sama si Hans sa pagsiyasat ng buong teritoryo. Sa paningin ng kanyang mga lingkod, tapat lang siyang sinusuri ang lugar, ngunit ang totoo, lihim siyang naghahanap ng Dragon Lair. Ang mga dragon ay tinuturing na pinakamakapangyarihan at pinakamatalinong nilalang. At sa paniniwala ni Hans, ang Dragon Lair na ito ang susi sa pagbabago ng kapalaran ng Kalista. Ang bawat dragon ay tinitingala na halos kasing dakila ng isang Diyos. Ngunit matagal na silang nawala at itinuturing ng extinct. Gayunpaman, tuwing may natutuklasang pinagtaguan o tinatawag na lair ng dragon, agad itong pinag-uusapan at pinag-aagawan ng marami. Ito ay dahil karaniwang napakaraming kayamanang nakatago sa mga lugar na ito. Ayon sa kaalaman ni Hans, may isang dragon lair na matatagpuan sa bulubundukin sa hilagang bahagi. Sa kasalukuyang panahon na kinaroroonan niya ngayon, ang emperador ng Rosenbaum Empire ay isa lamang batang sunod sa Niren sa mga makapangyarihang pamilya sa likod ng trono. Ang dalawang pamilyang ito ay ang Townsend at McCarthy, silang dalawa ang nagpapanatili ng balanse ng kapangyarihan sa loob ng imperyo. Sa pagitan ng kanilang nasasakupan ay naroon ang Compton Mountains, at doon mismo natagpuan ang Dragon Lair. Dahil dito, sumiklab ang alitan sa pagitan ng dalawang pamilya tungkol sa kung sino ang tunay na may-ari ng nasabing lugar. Ang teritoryo ng Kalista, kung saan kabilang si Hans, ay sakto ring nasa hangganan ng dalawang pamilya. Sa huli, pinili ng pamilya Kalista na suportahan ang Townsend family sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanilang hukbo. Ngayon na bumalik si Hans sa nakaraan, mayroon siyang 15 taon upang hanapin at matuklasan ang lair bago pa man ito madiskubre ng iba. Iniwan niya ang kanyang mga lingkod at tumakbo papasok sa kakahuyan, desperadong mauna sa lahat. Ayon sa mga alamat, ang mga dragon ay nag-iipon ng kabundok na ginto at mamahaling hiyas. Sapat para makabili ng isang maliit na kaharian. Alam ni Hans na kapag natagpuan niya ito, makakatulong ito upang patatagin ang ekonomiya at katayuan ng Kalista. Subalit, hindi tiyak ang eksaktong lokasyon ng lair. Ayon sa mga sabi-sabi, ang unang nakakita rito ay isang herbalist na naligaw sa Oak Forest. Aksidente lamang niyang nakita ang lair at agad niyang nakilala ito dahil sa kakaibang itsura ng paligid.
Kaya't kahit pagod na, patuloy si Hans sa paghahanap. Ilang oras na siyang paikot-ikot ngunit wala siyang makitang palatandaan ng lair. Napapaisip siya kung totoo nga ba ang kwento ng herbalist o isa lamang itong kathang-isip. Habang papalubog na ang araw, napagpasyahan niyang bumalik sa mansion. Halatang mahina ang katawan at tinatahanan niya ngayon, ang katawan ni Adrian. Dahil dito, balak niyang magsanay at palakasin ang katawan pagbalik niya. Samantala, nag-aalala na ang kanyang mga lingkod at tinatawag na siya. Naiinis si Hans sa sarili dahil pinapagod niya ang mga ito. Nais na sana niyang humingi ng tulong sa paghahanap, pero nagdadalawang isip siya. Gusto niyang manatiling lihim ang tungkol sa Dragon Lair dahil alam niyang maaari itong maging mitya ng isang digmaan sa loob ng imperyo. Habang malalim siyang nag-iisip, hindi niya namalaya na napadulas siya at nahulog mula sa isang bangin. Malakas ang bagsak niya sa lupa, at nagtamo siya ng matitinding sugat, basag ang mga tadyang, pero maswerte siyang nakaligtas. Nahulog siya sa gitna ng bangin at saglit na nakita ang sariling buhay na parang lumipad sa kanyang paningin. Sa kabila ng sakit, pilit siyang tumayo. Doon niya napansin ang isang bukas na lagusan sa gilid ng bundok, eksaktong kapareho ng mga kwento tungkol sa lair ng dragon. Tumibok ng mabilis ang puso ni Hans. Mukhang natagpuan na niya ang kanyang hinahanap. Agad na napagtanto ni Hans na ang lugar na natagpuan niya ay walang iba kundi ang lair ng dragon. Matatagpuan ito sa gitna ng isang bangin, isang locus yung hindi pangkaraniwan. Sa isip niya, malamang ay ginamit ng isang guardian ang lagusang ito. Ang mga guardian ay mga nilalang na inilaan upang protektahan ang dragon. Ang matarik at magulong anyo ng kabundukan ang siyang nagsilbing tagong pananggalang ng lair sa paglipas ng panahon. Bagamat nakita na niya ang lugar, nababahala si Hans kung paano siya makakabalik sa tuktok ng bundok. Alam niyang imposibleng mahanap siya ni Oswald sa kasalukuyang kinaroroonan niya. Habang iniisip na niya ang posibilidad ng kanyang pagkamatay, napadpad siya sa isang malaking kantong bulwagan sa loob ng lair. Sa gitna nito ay may nakaukit na gintong magic circle. Pag-apak niya dito, biglang gumaling ang lahat ng kanyang mga sugat at bali sa katawan. Lubos ang kanyang pagkagulat, hindi niya inasahan na may ganitong mahika sa loob, akala niya'y wala ng laman ang lair. Napaisip si Hans, baka ang buong lugar ay may nakatalagang hilang magic. Labis ang kanyang paghanga. Sa katunayan, kung tanging ang hilang magic lamang ang laman ng lugar, sapat na ito upang magkaroon ng napakalaking halaga. Muntik nang malunod si Hans sa sarili niyang imahinasyon sa maaaring gawin sa lair, pero pinilit niyang ibalik ang sarili sa realidad. Plano niyang suriin ng maigi ang buong lugar at alamin kung ano ang tunay na nilalaman nito. Para kay Hans, ang pagkakatuklas sa lair ay tila isang napakalaking biyaya, lalo pat siya ay isang taong bumalik sa nakaraan habang nasa ibang katawan. Sa patuloy na pag-iikot ni Hans, nakakita siya ng 4 na pintuang konektado sa gitnang bahagi ng lair. Namangha siya sa estruktura ng lugar, para itong bahay ng mga langgam, komplikado ngunit organisado. Sa paglalakad niya, natagpuan niya ang isang silid na waring isang library. Dahil alam niyang may kakayahang mag-anyong tao ang mga dragon, inisip ni Hans na malamang ay natutong magbasa ang dragon upang maranasan ang kasiyahang pantao. Sa mga nakita niya, lumalabas na ang lair ay parang tahanan, may kwarto, silid-aklatan, at maging dressing room. Bagamat wala pa siyang nakikitang kayamanang gaya ng Nos-Asad sa mga alamat, naniniwala si Hans na ang lugar ay may malaking magiging halaga sa hinaharap. Sa ngayon, ang pinakakapakipakinabang na bahagi ng lair ay ang gitnang bulwagan na may hilang magic. Pinangalanan niya itong Healing Hall. Mas lalo siyang humanga sa natuklasan. Halos wala na kasing gumagamit ng healing magic sa panahong iyon. Matapos ito, nagtungo si Hans sa huling silid na hindi pa niya nasesuri. Pagpasok niya roon, bigla siyang napahinto. Nanlamig ang buong katawan niya sa takot at pagkabigla nang makita niya ang isang gintong dragon na nakahiga sa harapan niya. Hindi makapaniwala si Hans sa nakikita niya. Ayon sa kanyang kaalaman, matagal nang nawala ang mga dragon, mahigit 100 taon na ang lumipas mula nang sila'y tuluyang naglaho. Kaya iniisip niyang ang dragon na nasa harapan niya ay bangkay lamang. Pero may isang bagay na bumabagabag sa kanya, bakit napakakinis at kumikislap pa rin ang katawan nito kung ito'y patay na. Nilapitan ni Hans ang dragon at marahang hinawakan ito. Bigla na lang lumiwanag ang buong silid.
Napakaliwanag ng ilaw na napilitan siyang umurong palayo. Ngunit ang liwanag ay tila may sariling isip, dahan-dahan itong pumasok sa kanyang katawan. Sa parehong sandali, isang mahiwagang tinig ang narinig niya sa loob ng kanyang isipan. Habang litong-lito pa rin siya sa nangyayari, bigla na lamang siyang nasa harapan ng isang lalaking nakasuot ng mar-ingal na kasuotan. Ramdam ni Hans ang kakaibang presensya ng lalaki. Sa sobrang tindi ng aura nito, alam niyang ang kaharap niya ay hindi isang ordinaryong tao. Maya-maya, nagsalita ang lalaki at ipinakilala ang sarili bilang Seyfried. Sinabi nitong siya ang huling pinuno ng Gold Clan, at higit pa rito, siya rin ang huling dragon sa buong kontinente. Gulat na gulat si Hans. Hindi niya inaasahang makakaharap niya ang isang tunay na dragon. Tinanong niya si Seyfried kung siya ba ang tunay na may-ari ng lair. Imbes na diretsyong sagutin, nagpaliwanag si Seyfried. Ayon kay Seyfried, ang dragon na nakita ni Hans kanina ay wala ng buhay, isa na lamang itong balat o shell. Ang tinig na naririnig niya ngayon sa kanyang isipan ay ang huling mahikang iniwan ni Seyfried bilang alaala. Bagamat nahihirapan pa ring unawain ni Hans ang lahat ng ito, ipinagpatuloy ni Seyfried ang kwento. Ipinaliwanag niyang ang mga dragon ay mga makapangyarihang nilalang sa mundo. Ngunit sa paglipas ng panahon, sila'y nahati-hati at nagbangayan. Dahil dito, unti-unti silang naglaho, at sa huli, si Seyfried na lamang ang natira. Ang pagiging mag-isa ay natural na sa mga dragon, kaya't hindi naging malaking bagay kay Seyfried ang pagiging huli niya. Ngunit ang hindi niya matanggap ay ang tuluyang pagkawala ng mahika ng mga dragon. Kaya bago siya tuluyang mawala, gumawa siya ng isang mahalagang desisyon, ipamana ang kanyang kaalaman at pamana sa sinumang nilalang na matalino at nararapat, na sa kapalaran ay matatagpuan ang kanyang lair. Sa pamamagitan nito, umaasa siyang hindi tuluyang mawawala ang mahika ng mga dragon. Ibinunyag ni Seyfried na siya'y namatay noong taong 354. Ang mahika na kanyang iniwan ay ginawa upang tumagal ng 500 taon matapos ang kanyang kamatayan. Kung walang makakahanap sa kanya sa loob ng panahong iyon, ang kanyang katawan ay tuluyang madudurog at ang mahika ng mga dragon ay mawawala na lamang sa kasaysayan. Ayaw man niya itong mangyari, handa rin siyang tanggapin iyon bilang kapalaran. Ngunit sa halip, labis ang kanyang pasasalamat dahil si Hans ang nakatagpo sa kanya. Ang taong itinakda upang maging tagapagmana ng kanyang kaalaman. Ipinahayag ni Seyfried ang kanyang hiling na manatiling buhay ang mahika sa mundo, lalo na para sa mga darating na henerasyon. Ngunit agad na tumutol si Hans. Sinabi niyang wala siyang kaalaman tungkol sa mahika, at sa kasalukuyan ay kakaunti na lamang ang mga mago sa mundo. Sa ganitong kalagayan, tila imposibleng matutunan niya ito. Ngunit natawa si Seyfried sa sinabi ni Hans, dahilan upang magtaka si Hans kung ano ang nakakatawa sa kanyang sitwasyon. Ipinaalala ni Seyfried na siya na ang napiling tagapagmana, at itinuro nito ang kanan niyang dibdib. Pagdampi ng daliri ni Seyfried, bigla na lamang naglaho ang kanyang presensya, at nagbalik si Hans sa loob ng lair. Napaisip si Hans kung lahat ng kanyang naranasan ay isa lamang bangungot o panaginip. Ngunit nang magmasid siya sa paligid, napansin niyang tuluyan nang nawala ang katawan ng dragon. Dito niya napagtanto ang totoo, iniwanan siya ni Seyfried ng isang dragon heart, at ito ay nasa bandang kanan ng kanyang dibdib. Bukod sa kanyang pusong tao, may nararamdaman siyang panibagong presensya sa loob ng kanyang katawan, tila usok na malabo ngunit naglalaman ng napakalakas na mahika. Dito nagsimulang damaloy papasok kay Hans ang kaalaman ni Seyfried sa pamamagitan ng pusong dragon. Napakaraming impormasyon ang bigla niyang natanggap, at hindi niya agad maintindihan ang karamihan dito. Pero may isang bagay siyang siguradong sigurado, kaya na niyang gumamit ng Dragon Tongue Magic. Hindi tulad ng mga tao na kailangang bumigkas ng mahabang orasayon bago makapagpalabas ng mahika, ang Dragon Tongue Magic ay naa-activate gamit lang ang isang simpleng salita. Dahil ang ganitong uri ng mahika ay nangangailangan ng enerhiya mula sa Dragon Heart, batid ni Hans na ang iniwang puso ni Seyfried ay sapat upang magbigay ng lakas. Gamit ang Dragon Tongue Magic, nagamit ni Hans ang salitang fly upang makabalik sa tuktok ng bundok. Subalit nagamit niya ang lahat ng kanyang mana sa iisang beses na iyon. Hindi pa raw matatag ang pusong dragon sa kanyang katawan, kaya limitado pa ang kanyang lakas. Ngunit hindi ito ikinabahala ni Hans.
Alam niyang unti-unting lalakas ang pusong iyon habang umaangkop sa kanyang katawan. Sa pagdaan ng panahon, tiwala siyang makakamit niya ang kapangyarihang halos kasing taas ng mga Diyos. Muli siyang nagkita sa kanyang mga aliping matagal nang nag-aalala sa kanyang pagkawala. Agad siyang nilapitan ng mga ito upang tiyaking ligtas siya. Hindi nagtagal, naghanda na silang bumalik sa kanilang lupain. Habang naglalakad pauwi, napangiti si Hans. Ang akala niya'y hahanap lamang siya ng pugad ng dragon, ngunit ang totoo, bumalik siya bilang isang tagapagmana ng dragon. Naalala ni Hans ang sinabi ng dragon tungkol sa mahika na iniwan nito, isang spell na tatagal lamang ng 500 taon mula nang siya'y mamatay. Nang ibawas ni Hans ang taong namatay ang dragon sa kasalukuyang taon, napagtanto niyang kung siya'y nahuli pa ng 1 taon, tuluyan nang nawala sa mundo ang pamana ng dragon. Naalala rin ni Hans na sa kanyang dating buhay, hindi natagpuan ang dragon hanggang makalipas pa ang 15 taon. Ibig sabihin, ang mahika sa panahong iyon ay halos wala ng halaga. Alam ng lahat na karamihan sa mga mago ay hindi man lang umaabot sa first o second circle sa buong buhay nila. Ang mga nakakamit ng fifth circle ay tinatawag ng mga archmages, ngunit ang mga dragon, sa kanilang kapanganakan pa lang, ay agad na sa pinakamataas na antas ng karunungan, ang 9th circle. Ang 9th circle ay itinuturing na antas na hindi kayang maabot ng mga tao. Pero sa pagkakaroon ni Hans ng kapangyarihan ng isang dragon, naniniwala siyang hindi na imposibleng maabot ito. Pagbalik niya sa kanilang estate, sinalubong siya. Agad ng kapatid niyang babae na halatang nag-aalala. Pinagalitan siya nito dahil bigla na lang siyang nawala at pinabayaan silang mangamba. Napansin din ng kapatid niya ang punit-punit niyang kasuotan kaya natanong nito kung may nakasalubong ba siyang mga tulisan. Ngunit agad siyang tiniyak na ligtas siya. Inamin niyang nasaktan siya, pero gumaling na siya ngayon. Lumuhad naman si Oswald at humingi ng tawad. Isinisisi niya sa sarili ang lahat dahil hindi raw niya nagawang bantayan ang kanyang Panginoon. Pati ang kapatid ni Hans ay sinisi si Oswald, pero nagawa naman ni Hans na pakalmiin ang lahat. Tiniyak niya sa kanila na ayos lang siya. Nang makabalik si Hans sa kanyang silid, napabuntong hininga siya ng malalim. Alam niyang nanatili si Oswald sa tabi niya dahil sa katapatan, at ganoon din si Allman, ang kanilang mayordomo. Labis ang pasasalamat ni Hans na may mga taong tulad nila sa kanyang paligid, mga taong tunay na maaasahan. Ipinatawag niya si Allman sa kanyang silid kahit gabi na. Di nagtagal, dumating si Allman. Humingi si Hans ng paumanhin dahil ginambala niya ito ng 10 oras ng gabi. Tinatanong niya kung handa na ba ang listahan ng mga tauhan at talaan ng sahod na ipinahanda niya bago siya umalis. Sinabi ni Allman na handa na ang lahat, pero nagtaka siya kung may balak bang suriin agad ito ni Hans. Ipinunto ni Allman na gabi na at narinig din niya ang balita tungkol sa aksidente ni Hans habang nasa biyahe. Ngunit mariing sinabi ni Hans na ayos lang siya. Ipinag-utos niya na dalhin agad ang mga dokumento. Kahit pilit pa rin siyang pinipigil ni Allman, nanindigan si Hans. Para kay Hans, mahalaga ang kapakanan ng kanyang mga tauhan, kaya gusto niya itong tugunan agad-agad. Dahil alam ni Allman na hindi na niya mapipigilan si Hans, pumayag na siya at sinabing dadalhin niya ang mga dokumento. Maya-maya, isinuksok ni Hans ang kamay sa bulsa at inilabas ang ilang gintong barya. Tinanong niya si Allman kung may alam ba ito tungkol kay Grace.